Noong 2004, sa loob ng isang bar ng mamahaling hotel sa London, tahimik na umiinom ng whiskey ang isang lalaki nang may biglang lumapit na sexy at magandang dilag sa kanyang kinauupuan. Dahil tila sinisidus siya nito, mabilis na nahumaling ang mama at agad na nakipag-usap sa dalaga. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na ang babaeng kanyang kausap ay isa palang secret agent ng Israeli Mossad at sa buong oras na kausap siya nito, ay pumasok na pala sa kwarto ng hotel ng lalaki ang ibang mga Mossad agents upang makuha ang mahalagang impormasyon sa kanyang laptop dahil ang mama ay isa palang mataas na opisyal ng kalabang bansa ng Israel na Syria. Ito ang Operation Orchard, ang malupit na operasyon ng Israel upang sirain ang sikretong nuclear reactor na pinapatayo ng Syria at North Korea na tila sa mga Mission Impossible movies lang natin napapanood. Mr. Bago pa man natin nasaksihan ang mainit na bakbakan ngayon sa pagitan ng Israel at Hamas, ilang matitinding giyera na ang pinasukan at napagwagian ng bansang Israel. Sa ilang pagkakataong ito ay pinatunayan ng Israel na kaya nilang gawin lahat kapag seguridad na ng mga mamamayan nila ang nalalagay sa alanganin, katulad na lamang sa mga pangyayaring naganap sa kwentong ito. Buwan ng Abril noong 2004, isang malakihan at malawakang pagsabog ng tren ang naganap sa North Korea. Sa sobrang lakas ng pagsabog, ilang mga Richter scale o mga instrumento na sumusukat sa lakas ng pagyanig ng lupa ang nag-report ng isang magnitude 3.6 na umano'y lindol ang naganap mula sa nasabing bansa at mga karatig lugar nito. Buhat ng pagsabog, ilang daang katao ang nabawian ng buhay. Kasama na rin sa nadamay ay isang maliit na pamayan ng pinamamahayan ng 10,000 katao ang biglang gumuho, dala ng shockwave at mga nagsiliparang debris ng tren at nadamay rin ang 2,000 kataong malubhang sugatan, dala ng kalunos-lunos na insidente. Ayon sa report na inilabas ng North Korean government sa madla, ang sumabog na tren daw ay may kargadang liquefied petroleum gas. Ngunit bago pa man makapagplano ng pananaliksik ang iba't ibang mga bansa upang iulat ang nasabing insidente, agad-agad na ipinagbawal ng North Korean government ang anumang uri ng pagre-report tungkol sa nasabing pagsabog. At ang mas matindi pa rito, ilang linggo matapos ang nasabing insidente, ipinagbawal ang paggamit ng anumang telecommunication signal sa mga piling residente ng North Korea sa loob ng 5 taon. Dahil dito, hindi sapat at kakaunti ang impormasyon na nalalaman ng buong mundo tungkol sa malatrahedyang aksidente na nangyari sa isa sa pinakamasikretong bansa sa buong mundo. Ngunit iba ang kutob rito ng isang bansa na may layong higit sa 8,000 kilometers mula sa North Korea. At yon ay ang bansang Israel. Ayon sa pinakamatinik na spy operative ng Israel at head ng kanilang secret service na Mossad na si Meir Dagan, hindi naman daw bago na sadyang masikreto at mailap ang bansang North Korea sa buong mundo. Ngunit ang nagpataas daw ng kanyang kilay ay matapos ang pagsabog ng tren sa North Korea. Agad-agad na lumanding ang isang malaking eroplano sa naturang bansa galing sa isa sa mga hostile o kaaway na bansa ng Israel, ang Syria. Ayon sa leader ng Mossad, hindi natural at talagang kabahabahala ang ugnayan sa pagitan ng North Korea at ang Arab country na ito. Dagdag pa ni Dagan, ang eroplanong lumanding sa North Korea galing Syria ay ibinalitang magbibigay lang sana ng aid o tulong sa bansa at sa mga pamilyang apektado nito. Ngunit nang tingnan nilang maigi ang kanilang surveillance reports, makikita ang imbes na tulong ang ibinibigay ng naturang eroplano. Sunod-sunod na mga labi mula sa site ng pagsabog na nakakahon ang iniloload sa eroplano. At ang mas nakakagulat pa rito, ang mga staff na bumubuhat ng mga kabaong ay pawang nakasuot ng full chemical weapon suits na animoy biktima ng nuclear na pagsabog. Ngunit hindi lamang ang impormasyong ito ang lalong nagpaalarma hindi lamang kay Meir Dagan, kundi sa kabuuan na rin ng Israel. Ayon sa mga intelligence na kanilang real-time na nakakalap, hindi mga North Korean residents ang laman ng mga ataul, kundi mga scientists mula mismo sa bansang Syria. Sa kabuuan, mayroong 12 mga Syrian scientist ang umano'y na-retrieve ng eroplano at bawat isa sa mga yon ay miyembro ng Syrian Scientific Research Center na isang front lamang o peking institusyon para sa kanilang mga sekretong military research at acquisition center. Para sa madaling pagpapaliwanag, ang matinding agam-agam ni Dagan ng ahensya ng Mossad at kabuuan ng Israel ay nakikipagtulungan ang North Korea sa Syria upang bumuo ng isang makapaminsalang nuclear weapon. Dahil dito, naging instant top priority ng Mossad ang nasabing kahinahinalang aktibidad ng Syria sa lupa ng North Korea.
Dahil dito ay ikinasa ng Mossad ang mala Mission Impossible na secret operation upang lalong mapaigting ang impormasyon at ebidensyang kanilang hawak laban sa kanilang katunggaling bansa. Taong 2006 sa London, United Kingdom, isang babaeng magara ang kasuotan at sexy ang pumasok sa isang hotel bar sa London. Sa kanyang pagpasok, tila alam na alam ng babae kung saan siya pupunta. At sa kanyang pag-upo, kapansin-pansin ng isang lalaking mag-isa at tahimik na umiinom ng whiskey sa loob ng naturang bar. Sa unang tingin, tila isang eksena sa Wattpad o paborito mong romantic film ang tagpo. Ngunit hindi isang instant date ang magaganap. Dahil ang maganda at sexing babaeng ito ay isa palang top spy agent ng Mossad na ang tinatarget na kausapin sa naturang bar ay ang ulo ng Atomic Energy Commission ng Syria na si Ibrahim Othman na tiyempong nag-book ng flight papuntang London na mag-isa. Ang buong akala ng Syrian official ay nakajackpot na siya ng kanyang date para sa gabing yon. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang pain pa lang yon ay inihanda ng Israeli Secret Service na Mossad at agad-agad naman siyang tumapak sa kanilang patibong. Sa madaling salita, sa mga oras na ito, masusing tinitiktikan na ng nasabing Secret Service ang kanyang bawat kilos at galaw. Ngunit bago pa makapunta sa nasabing hotel bar ang Syrian official, 3 teams na pala ang ipinadala ng Mossad upang manmanan ang nasabing lalaki. At isa sa mga unit na ipinadala ng Mossad ay ang kanilang Neviot Division, na bihasa sa tahimik na pag-i-infiltrate sa anumang klaseng struktura at pag-i-install ng mga devices upang mag-record at magpadala ng impormasyon diretso sa headquarters ng Mossad. At habang buong akala ng Syrian official ay makaka-jackpot na siya, ginagamit lang pala ng Mossad ang oras nito upang mag-break-in sa kanyang hotel room at mag-install ng bugging programs at devices sa kanyang kwarto at sa mga hardware na matatagpuan sa loob nito. At 3 katao lang ang bumubuo sa Neviot unit na naatasang i-hack ang security system ng hotel room at ibag ang kwarto ni Othman. Ilang segundo lang ang lumipas matapos na malocate ng 3 ang lokasyon ng kwarto ni Othman. Nabuksan agad nila ito at tila jackpot ng kanilang nakita dahil tumambad sa kanila ang laptop ni Othman na nakabukas at nakapatong lang sa lamesa. Sa kanilang pagpasok, walang sinayang na panahon ng Mossad agents at agad-agad nilang binuksan ang laptop at kinopya lahat ng files na laman nito sa kanilang hard drive. Habang kinakopya ang laman ng laptop sa kanilang device, sabay rin ang kanilang pag-send ng impormasyong yon sa kanilang headquarters sa Tel Aviv, Israel. Matapos ang mabilis na pag-copy at pag-transfer ng files, agad-agad rin silang nag-install ng bugging device sa naturang laptop upang mag-monitor ng anumang activities na ginagawa sa naturang laptop at i-report yon straight sa headquarters ng Mossad sa Israel. At matapos na matagumpay na gawin ang assigned task para sa kanila, mabilis na sumibat ang 3 na parang walang nangyari sa loob ng kwarto ni Othman. At sa pagbigay nila ng signal, agad na humanap ng tiyempo ang babaeng agent ng Mossad at iniwanan sa bar ang Syrian official na walang kamuwang-muwang na target na pala siya ng pinakamatinik na secret service group sa buong mundo. Matapos ang 15 minuto, ang Mossad kasama ang kanilang ulo na si Mayor Dagan ay masusing tinitingnan ng mga files na na-retrieve nila mula sa laptop ni Othman. At pagbukas nila ng isang folder, tumambad sa Mossad ang mga lumang litrato ng construction ng isang malaking industrial facility. Ayon sa mga eksperto, ang sukat ng naturang struktura ay 130 by 130 by 70 feet at ang kabuuan ng complex ay nakakubli sa ilalim ng isang malaking bubong na animoy isang higanting treehouse sa gitna ng kawalan. At sa masusi pa nilang pag-aaral sa mga litratong kanilang nakita, lalong nagulat si Mayor Dagan sa kanyang napag-alaman. Ang mga imahe na kanyang nakita ay tila isang eksaktong replika ng dati niyang minamanmanan na nuclear facility sa Yongbyon, North Korea. Ayon sa mga eksperto ang kasama ni Dagan, perfectly match ang disenyo ng naturang struktura mula sa labas hanggang sa loob. Maski na ang nuclear reactor nito na makikita sa gitna ng parang Xerox copy ng naunang facility sa North Korea. At dahil dito, iisa lang ang konklusyon na pinaniniwalaan ng Mossad at maging gobyerno ng Israel. Ang North Korea ay bumubuo ng isang malaking nuclear reactor sa bansang Syria. At ang ideya ng isang nuclear weapons program sa bansang Syria ay itinuturing na primary threat ng bansang Israel sa kanilang seguridad. At dahil hindi maatim ng Israel na sumugal, kailangan agad nilang umaksyon at in-neutralize ang nasabing facility bago pa man lumala ang sitwasyon at madamay ang mas maraming sibilyan. Ilan pa sa mga na-retrieve na files mula sa laptop ni Othman ay mga blueprints na nasabing power plant. Mayroon pa nga mga litrato ng mga Syrian at North Korean nuclear experts na makikita sa naturang laptop kung saan tila galing ang mga ito sa mga pagpupulong sa labas ng North Korea. Bagamat may mariing impormasyon na ang Mossad patungkol sa plano ng dalawang bansang ito, wala naman silang impormasyon kung saan mismo nakalocate ang nasabing construction ng power plant.
Dahil dito, nagbigay ng go signal ang Israeli administration na gamitin ang kanilang mga satellites upang mag-monitor ng mga posibleng lugar na maaaring pagbuuan ng nasabing power plant. At matapos ang masusing pag-aaral, inilock-in ng Israel ang kanilang mga mata sa isang remote na area sa Syria na tinatawag na Al-Kibar. Isa sa mga tumulong na mag-pinpoint sa lugar ay ang biglaang pag-spike o pagdami ng telephone communication sa naturang lugar na abnormal ang bilang dahil sa pagiging remote ng area sa naturang bansa ayon sa datos. Isa pang nakatulong na impormasyon ay ang receivers ng mga naturang tawag mula sa Syria ay rekta sa capital city ng North Korea na Pyongyang. Na makakita ng isang malaking struktura ang satellites ng Israel sa naturang lugar. Agad nilang kinumpirma ang schematics ng kanilang na-retrieve na files mula sa laptop ni Othman at dito tumpak ang lahat ng detalye at napag-alaman na nila ang eksaktong lokasyon na dapat ay secret nuclear program ng North Korea sa Syria na tinatayang nasa $1 billion hanggang $2 billion ang budget. Agad na inireport ni Dagan ang findings ng Mossad sa dating Prime Minister ng Israel na si Ehud Olmert. At ang una mga salita na kanyang binanggit sa oras na napag-alaman ng alyansa sa pagitan ng North Korea at Syria kapag sinalin sa Tagalog ay, hindi maaring mangyari ang gusto ng dalawang bansang ito. Ito ay malaking banta sa Israel. Ang nuclear reactor na ito ay dapat na mawala at ang tanging paraan para mawala ang threat na ito ay pasabugin ang naturang reactor. Ngunit mayroon lamang problema ang Israel sa planong pagsabog na ito. Kung gumagana at tumatakbo na ang reactor sa mga panahon na ito, ang pagbobomba sa naturang gusali ay maaaring magdadala ng malakihan at pangmalawakang pinsala sa kalikasan at kalusugan ng mga tao sa buong mundo. Dahil hindi hawak ng Mossad ang impormasyon kung operational na ba ang nasabing reactor o hindi, napagpasyahan ng Israeli government na ipadala mismo sa Syria ang kanilang Special Reconnaissance Unit na Sayeret Maktal. Ang Sayeret Maktal ay ang highest elite commando unit ng Israeli Defense Forces o IDF. Para sa madaling paghahambing, kahanay ng naturang unit ang British SAS, US Navy SEALs at Delta Force. At ang kanilang expertise ay mag-operate sa pusod mismo ng teritoryo ng kanilang kalaban. Eksakto para sa assignment na kailangang maisagawa ng Israel sa lalong madaling panahon. August 2007, dalawang helicopters na may sakay na 12 commandos ang naatasang pumasok mismo sa Al-Kibar, Syria upang kumuha ng photographic evidence at mga sample ng lupa sa paligid upang makumpirma kung operational na ba ang naturang nuclear reactor o hindi. Bagamat heavily guarded ang paligid ng gusali kung saan iba't ibang matataas na kalibre ng baril ang kargada ng mga Syrian personnel na pumapatrol sa lugar, matagumpay namang nakaretrieve ng sample sa mga miyembro ng Sayeret Maktal. Sa kanilang pag-uwi, nakumpirma na may maliliit na nuclear activity ang nagaganap na sa nasabing lugar. Matapos ang mainit at matitinding diskusyon sa pagitan ng Israel, Mossad, maging ang White House at CIA, umaktong mag-isa ang dating Prime Minister ng Israel na si Ehud Olmert at napagdesisyonan na bombahin ang nuclear power plant na nasa Al-Kibar sa kabila ng mga bantang pangkalikasan at seguridad. Ayon mismo sa dating US President na si George W. Bush, sumulat umano ang Israeli Prime Minister na si Olmert ng request para bombahin ang Syrian site. Ngunit mariin raw itong tinanggihan ng dating US President dahil hindi definitive o sigurado ang mga ebidensya laban dito. Ngunit hindi naman nanghingi ng green light ang dating Prime Minister ng Israel sa White House sa plano nitong pagbobomba. Ayon sa dating US President na si Bush, ginawa lamang ni Olmert ang kinakailangan upang protektahan ang bansang kanyang pinagsisilbihan. Kaya naman pagsapit ng September 6, 2007, 10 Israeli F-15 fighter jets galing sa Israeli Air Force na armado ng laser-guided bombs ang lumipad papuntang Syria upang isagawa ang planong pambobomba sa naturang nuclear site. Sa kanilang paglipad, sinira muna ng Israeli Air Force ang radar site sa Tel Abuad, Syria, gamit ang mga precision bombs, electronic attacks at pagja-jam ng mga communication signals. Ginawa nila ito upang siguradong hindi makakaresback ang Syria na armado ng mga anti-aircraft missiles at malalakas na air defense system. Gumamit ng high-tech devices ang Israeli Air Force sa kanilang pag-atake sa Al-Kibar. Sa kanilang paglipad sa airspace ng naturang bansa, finid ng Israel ng peking signals at mga peking litrato ng tahimik na himpapawid na makikita sa mga computer screens ng aerial defenses ng Syria upang libre silang makakapagsagawa ng kanilang aerial formation sa teritoryo ng kalaban. Ngunit ang hindi alam ng mga personnel ng Syrian military ay nasa himpapawid na pala ang 10 fully loaded na Israeli F-15s. At sa oras na makarating sa lokasyon ng mga fighter jets, mga laser-guided precision bombs ang kanilang pinakawalan. Dahilan upang tuluyang mapinsala ang nuclear facility,
mapulbos at hindi na maaaring maisalba pa. Pagkatapos ng isang ikot, lumipad na pabalik ang mga Israeli fighter jets na wala man lang naging resistance mula sa kalabang puwersa. Sa madaling sabi, sa isang iglap, ang $2 billion worth na nuclear project ng alyansang North Korea at Syria ay naglahong parang bula buhat ng mabilis, mabisa at epektibong pag-atake ng Mossad sa kanilang primary target. Matapos ang nasabing pag-atake, ayon sa isang impormasyong nakalap ng Mossad, nagplano ang Syrian government ng retaliation o paghigante sa pamamagitan ng pag-ready ng kanilang long-range missiles na may mga chemical warheads patungong Israel. Ngunit hindi nila tinuloy ang balak na ito sa takot na mas malaking nuclear counter-attack ang maaaring ibato sa kanila ng Israel. Patunay lamang ito sa laki ng respeto ng mga kalabang bansa sa firepower ng bansang Israel pagdating sa seguridad at kasarinlan ng kanilang bansa at mga mamamayan. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.